Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. James chapter 4 verse 7. Kaya nga pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos, labanan ninyo ang dyablo at lalayuan kayo nito. Resist the devil and he will flee from you. So dito pa lamang sa verse na ito ay assured na tayo sa pamamagitan po ng pangako ng Diyos na ang dyablo pwede nating labanan at tayo'y lalayuan dito. Kaya lang po maraming mga Kristiyano hindi ginagawa yan. Siguro malaking tanong sa ating isipan. Bakit kaya? Unang-una po yung ignorance. Hindi nila alam ang sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi nila alam na meron silang authority as a believer at hindi nila alam yung kapangyarihan ng pangalan ng Panginoong Jesus na sa pamamagitan nito ay pwede tayong mag-cast out ng mga evil spirits sa ating buhay at sa buhay ng ibang tao. Pangalawa, yung tinatawag na reluctancy, yung ayaw nang lumaban ng iba. Kumbaga, hinahayaan na lamang nila yung kanilang sarili na manatili sa sitwasyon na kinalalagyan nila. At yung tinatawag ding bad theology, yung maling pagkaunawa ng salita ng Diyos, kadalasan yan yung naghihinder sa atin na gawin itong pangako na meron sa Santiago or James chapter 4 verse 7. At alam niyo po, dahil dyan, maraming mga Kristiyano ang hindi napapalaya o nakaka-experience ng deliverance. So today, isa-isahin ko po sa inyo yung mga dapat maunawaan natin sa pagpapalayas po ng mga masasamang espiritu sa ating buhay at sa buhay ng ibang tao. Unang-una po, do not underestimate the power of the Word of God. Alam niyo po, ang Word of God, yan po ay double-edged sword, sabi sa Hebrews chapter 4, verse 12. Kaya dapat po ay pinapaalalahanan natin palagi yung ating sarili ng salita ng Diyos. Para ma-renew po yung ating isipan. Kasi tandaan niyo po, ang battlefield po kadalasan kung saan si Satanas ay nagtatagumpay ay sa isipan po ng tao. Maraming nangyayaring ganyan, nadidepress, nalulungkot, nahihirapan, nag-struggle, nai-insecure, nakukondem. Sa isipan pa lamang nangyayari na yan. Kaya marami ngayon nakala nung iba mental illness lang, pero demonic activity po yan sa isipan ng isang tao. Kaya dapat ang isipan natin ay puno ng salita ng Diyos. Kaya maging ang Panginoong Jesus, when He confronted Satan, ang lagi niya sinasabi yung it is written. Mababasa niyo sa Matthew chapter 4 verses 1 to 11. Niyo po, marami na po akong nakitang tao na napalaya sila sa oppression, depression, even possession, just by simply quoting the Word of God. Isa po dyan yung promise ng 1 John chapter 4, verse 4, yung greater is He that is in me than he who is in the world. Kaya alam niyo po, pag kayo mga Christians, kino-quote yan, takot si Satanas dahil alam natin sa pamamagitan ng salita ng Diyos na tayo po ay merong authority over the works of the enemy, yung Luke chapter 10 verse 19 at yung iba pang mga verses sa Bible. Marami ang taong nakaka-experience ng deliverance kapag kino-quote nila yung mga verses na yun, katulad ng Psalm 91. Napaka makapangyarihan po ng mga verses na nabanggit ko. Kaya wag po ninyong i-underestimate ang power ng Word of God. Number 2, there is power in the blood of Jesus. Kasi ang Panginoong Jesus, nung namatay siya sa krus, malinaw po sabi sa Colossians chapter 2 verse 15, diyan, having disarmed the powers and authorities, triumphing over them by the cross. So, kumbaga, i-remind natin palagi ang demonyo kung ano yung nangyari sa kanya nung araw na yon. Na yun ang kanyang downfall. Kaya sabi sa Revelations 12:11, and they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. So, kailangan magtagumpay tayo sa pamamagitan po ng dugo ng ating Panginoong Hesus. Kasi sabi sa Ephesians chapter 1 verse 7, in Him we have redemption through His blood. So napakahalaga ng katotohanan na yun. Kaya in our prayers, ina-apply natin yung blood of the Lamb sa ating buhay at sa buhay ng ibang tao. Lagi natin dapat babanggitin yung cover us, Lord Jesus, with your precious
blood. Napaka-effective po niyan. Magi sa pagta-travel, sa pagbabiyahe, kapag may mga iniiwanan po kayong bahay, ari-arian, pwede niyo pong i-claim yung covering ng blood of the Lamb. Parang noong gabi ng Passover na kung saan yung mga Hudyo ay inangkin po nila yung power ng blood of the Lamb. Symbolically, yun po ang ating Panginoong Jesus na siyang nag-ingat sa kanila. Ganun din naman yung gamitin natin yung ating authority to bind and loose. At alam niyo po sa Mark chapter 3 verse 27, ang sabi po diyan, no man can enter a strong man's house and spoil his goods except he will first bind the strong man. So, sino yung tinutukoy na strong man dyan? Yung diablo po, yung kaaway natin. Yung mga spirits na nagkukontrol sa mga buhay ng maraming tao. Pwede nating igapos. Sa pamamagitan ng panalangin po yan. Dapat po alam nyo na may power po yung inyong words. Mga believers. At sa Matthew chapter 18 verse 18, sabi dyan, whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loose in heaven. Ito po yung church authority. Yung authority nating mga mananampalataya na sinasabi sa Matthew chapter 16 verse 19 at sabi sa verse 18, the gates of hell shall not prevail against the church. Kita po ninyo, Hindi natin nadidiscover yung kapangyarihan ng words na sinasabi po natin. Alam niyo po ba sa pamamagitan po ng ating mga sinasabi, we can bind the works of the enemy. Kumbaga, bibigyan natin siya ng restraining order. Tumigil ka na. Huwag ka nang mag-operate. Kaya ganun po yung ginagawa natin. Every time we bind the spirit, wala ka ng karapatan mag-operate. Ngayon, panghuli yung tinatawag na casting out spirits or demons or driving out demons in Jesus' name. Ngayon, paliwanag ko lang po sa inyo yung kahulugan ng salitang cast out. To evict, to drive out, to expel, to forcibly throw out. So kita niyo parang legal term. Kanina sabi ko sa inyo, pwede nating i-restrain yung kaaway. Ngayon i-evict na natin. I-drive out na natin kasi illegal yung kanyang activities sa buhay ng mga mananampalataya. Lagi niyong tatandaan, hindi dapat manatili sa buhay niyo ang diablo, o sa mga areas ng buhay ninyo ang diablo. Dapat po i-evict niyo siya. I-drive out niyo siya, i-expel niyo siya. At hindi dapat mananatili siya sa pamilya mo, sa kalusugan mo, sa relationship ninyo mag-asawa, sa inyong pong mga ari-arian, at sa inyong mga ministry at ginagawa sa pamilya or sa inyong pong mga trabaho. Pwede yan, mga kapatid. Pwede kayong magpalayas ng mga masasamang espiritu. Alam niyo po, yung pinag-aralan natin na before sa Matthew chapter 12 verse 28 ay pwede nating i-enforce ang paghahari ng Diyos sa lahat ng dako. Sa pamamagitan ng pagpapalayas ng mga masasamang espiritu na itinuro sa atin ng Panginoong Hesus sa Matthew chapter 16 verse 17. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.